Will this be the lineup that can net them another victory? Going to game number 2 na naman tayo mga kaibigan. And this time around, very spicy early game. Pitas lineup ang pwede lang gawin dito. We're on to game number 2. Hintay ko na lang talaga yung first level 4. Paano i-control ni JP at ni Sanji yung mid lane. Na-outplay na si Yunsky. Na-force na yung regen ng Pharsa. Full combo coming in from the low aim. Masyado masakit. So yung pressure na nakita natin mamaya is, yung sinasabi natin like medyo ang lakas din. So pag pareho pangalan nun, naka-revitalize is not gonna happen kasi Closer is gonna be running the Flicker. So Flicker. Interesting, right? Flicker. Napa-question mark din ako din. I was thinking maybe Vengeance, pero Flicker, bro? Yeah, alam ko ginagamit yan kasi mobility, pero all-in type ka eh. Kung gusto mo mag-all-in, i-commit nyo yung all-in. May dalawang revitalize kayo. Pero ito, papasok naman dito si Hayabusa. Yun yung all-in na sinasabi ko. Ganyan yung style ng lineup ng RSCSG. Yung Beleric, kung gusto niya ma-supplement yung all-in na ganun, dapat nag-revitalize siya. Pero it is what it is. Nandyan na yan. Actually, okay sana ako kahit sa Vengeance. Basta yung tatagal ka pag nag-all-in kayo. Oo. Basta yung yung patagalan talaga. Either i-heal mo yung sarili mo kasama yung kakampa mo, or damage reduction, tas may konting balik ng damage kasama rin ng passive mo. So, let's see. Hindi ganun ka-out of control katulad na nangyari sa RSGSG sa game number 1. Actually, very controlled ang RSGSG ngayon. So, dapat mag-reset ng mentality na ngayon ng Team Liquid Philippines na hindi na magiging katulad ng game number 1 na mangyari dito sa game number 2. At least, maybe for the first 5 minutes. Tingnan natin sa unang laban. Kasi low na si Gear. Lalaban na dito. Papasok si JP. Nakasipa siya. Nakahanap na naman ng pick-off. Closer. The damage. At saka yung ultimate galing sa Beleric. Nalabas na rin. First blood para kay Sanford. At kakasabi ko lang, nakadukils kagad ang Team Liquid Philippines. Ganun lang. Papasok na naman si Sanford sa likod. Yamski habulin. Pero si Yon, dito baka maagaw pa. Shadow kill. Pero si Carl TZ nakapagkuha ng retry. At Team Liquid Philippines, panalo doon. Ito yung sinasabi namin ni Redmar kanina pa. Kung dalawa yung revitalize nila doon, tatagal sila kaso. Yes. Ewan ko, ngayon pa lang nangyayari na yan. What more later, especially now na nakakuha ng medyo malaking advantage yung Team Liquid PH doon. Halos 1.5k na yung gold lead nila. And si Yon, obviously, nice try with the steal. Pero hanggang mamaya, it does feel like we have to wait for it to be really effective, itong Hayabusa na to. Grabe, nahirapan si Yunsky sa mid lane. Napalo siya ni Sanji at nahanap siya ni JP. Ginamit naman ni Sanji yung ultimate niya para makapagtakas, pero nahabol pa rin! Namarka na ng Hayabusa! Or sumabay ba yung shadow niya dun sa pag-out ni Sanji? Babalikan natin yun. Sana with an instant replay, pero si Carl TZ, hanapin niya dito si Yon. Susubukan niya habulin. JP, hindi siya makahanap sa angulo kay Yon, pero makakatakas yung Hayabusa, pero dito pa rin si Carl TZ. Galit yung Team Liquid Philippines, gusto lang kunin yung Hayabusa. Pero wala na talaga. Oh my god. The Great Escape. Go with the Great Escape, bro. That was interesting. High level play though. High level play muna kay Yon doon. Yeah. A lot of people won't really expect that. Akala ko safe na si Sanji doon, sa totoo lang. Tapos nadikitan pala ng Shadow. Really good call here. I don't know if it's a shadow or kinumit niya lang talaga yung ultimate niya. Ayun talaga yung pagganti ni Sanji. Pagbalik niya sa mapa, sabi niya, okay guys, mag-ultimate ako. Kunin natin yung Hayabusa at saka yung buff niya. Sige,